Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Amen! Papurit pasasalamat sa ating dakilang Panginoon, isang pinagpalang araw sa lahat ng nilalang na nilikha ng Diyos. To our brothers and sisters in Christ, maraming salamat sa patuloy na pakikinig at pagsama saan mang sulok kayo ng mundo. Muli, ito po ang himpilang inyong mapagkakatiwalaan at maaasahan, ang programang Si Jesus ang lahat sa lahat, na umiere at araw-araw niyong mapapakinggan sa Radyo Man sa DWAD 1098 kHz AM. Maging sa FB page, Crusader Broadcasting System mula Lunes hanggang Biyernes, 30 minuto sa ganap na alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga. At sa Sabado at Linggo, 1 oras sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa ngalan po ng ating butihing pastor na si Pastor Rolly Antonio at ng kanyang may bahay na si Pastora Aida Antonio, mula po sa GCAM Global, Jesus Christ is All in All Global Ministry. Ako po si Ate Myra. At ako naman po si Ate Lorena. Ang inyo pong lingkod na nabigyan ng pribilehiyo na magbahagi ng salita ng katotohanan ng ating Diyos para sa isang oras na pagbubulay-bulay nito. Kapatid, ihanda na po natin ang ating puso, isip, tenga at buhay para sa pagtuturo, pangangaral at pangungusap ng Diyos sa malaki at matagumpay niyang gawain ito. Atin pong simulan ang gawain ito sa pananalangin.
Tayo po ay lumagay sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay na pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, Panginoong Hesus. Kami po, O Diyos, Lord God, ay muli nagpapagamit sa iyo ni Ate Myra, Lord God, upang magbahagi ng mga salita mo, Panginoon. Lord, nawa ang aming mapag-uusapan, Lord God, ay i-bless mo po, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord God, at nawa magamit ito ng mga anak mong nakikinig sa iyo, Panginoon, Lord God, o nakikinig ng salita mo, Panginoon, sa pang-araw-araw nilang mga buhay, Panginoon, Lord God. Nawa maging kalakasan namin ito, Panginoon. Nawa, Diyos, maging pagpapala ito at maging mabango sa iyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, nawa marami kayo, Panginoon. Lord God, nawa, O Diyos, pagpapala, lagi pong pagpapala ang aming panalangin, lalo't higit sa mga nakikinig na iyong mga salita, Lord God. Saan man po sila dakong naroroon, Lord God, sila po ay hawakan at ingatan mo, Panginoong Hesus, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, at dinadalain ko po na ang gawain ito, Lord God, ay tagumpay na, O Diyos, tagumpay na, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen! Muli isang mapagpalang umaga para sa lahat. Ang amin pong hain na salita ng Panginoon ating mapagbubulay-bulayan sa umagang ito ay may topic na In the midst of your storm o sa gitna ng iyong bagyo. Kapatid, ikaw ba ay nasa gitna ng pagsubok? Nakakaranas ka ba ng malakas o ambon o ng matinding bagyo sa mga oras na ito? Ating pong buksan ang ating puso para sa ituturo sa atin ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Tayo po ay sa text sa libro ni Mark, verse 6, chapter 45 to 52. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos. Ang sabi niya po sa verse 45, agad na inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sumakay sa bangka at pinauna sa kabilang iba patungong Bethsaida. Siya ay nagpaiwan upang pauwiin ang napakaraming tao. Nang makapagpaalam si Jesus sa mga tao, siya ay umahon sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, ang bangka na sinasakyan ng mga alagad ay nasa gitna ng lawa at si Jesus ay nag-iisa sa lupa. Nakita niyang nahihirapan sila sa paggaod sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Nang madaling araw na, pumunta sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lawa na tila lalampasan sila. Verse 49, pagkakita nila sa kanya na lumakad sa ibabaw ng lawa ay inakala nilang siya ay multo, kaya napasigaw sila. Ito ay sapagkat nakita siya ng lahat at sila'y lubhang natakot. Subalit kaagad niyang sinabi sa kanila, lakasan niyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sumakay siya sa bangka at humupa ang hangin. Lubos silang nagilalas at namangha. Ang dahilan nito ay hindi nila maunawaan ang nangyari sa tinapay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Amen. So, ang atin pong title, In the Midst of Your Storm. Yan, sa gitna ng mga pagsubok. So, how many of you are little nervous when you are flying? Yan, yung wala pa man, no, nakikita pa man na lang natin yung mga eroplano na lumilipad, no, hindi pa man tayo nakakasakay sa eroplano, parang kinakabahan na tayo. How much more, mga kapatid, kung tayo ay maka-experience na, no, na tayo ay makasakay sa eroplano. Maybe that airplane took off very smoothly, but in mid-flight, the pilot puts on the seatbelt and sign and announces that you are facing turbulence or a storm, no? O kaya nagkaroon ng mga problema, no? Sabi nga, 'di ba? Okay na mabahaan, okay yung medyo nasusunugan, pero yung pinakamasakit daw na parte ay maaaring makaligtas pa tayo daw sa mga ganun. Pero yung sumakay tayo sa eroplano, parang one hit, ano na tayo doon, delete, ano, parang ganun yung pwede nating ma-experience kasi parang ilang percent lang yung survival doon. Pagpatuloy po natin, now you are landing in a headwind.
no? You cannot see anything out of the window and the airplane lands with a bang, no? Mas lalong nakakatakot kung na-experience natin to. Sabi po dito, a journey that started so normally ended up in fear. So punong-puno ka ngayon ng takot kasi hindi mo alam kung, Lord, ito na po ba ang katapusan ng buhay ko, no? So sabi nga po, ang lahat ay nakakaranas ng storm. Hindi man literal na bagyo, pero marami tayong bagyo sa buhay natin, no? At ang mga bagyo daw na ito, mga kapatid, ay parte ng buhay. It's not all of life. Sometimes, it's a season of life. Parang ano lang yan, mga kapatid, no? Mga seasonal occasions. Pasko, bagong taon, ano pa ba yung mga Labor Day, okay, ano pa ba yung mga sinicelebrate natin. Sabi, it's a season of life. Sometimes, it is a storm that comes and then passes. And then we have these moments, calm and relative tranquility. Peace, and then as time goes on, additional storms, okay, ay pwedeng magkaroon ulit tayo. So, parang routinary activities lang yung nangyayari sa ating buhay. May mga problema, malalagpasan natin, another problema ulit, no? May bagyo, lilipas, magkakabagyo ulit, no? May malakas na bagyo, may mahinang bagyo. At syempre, habang nakikinig kayo dyan, kapatid, alam ko na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang uri ng bagyong dinadala sa umagang ito. Sabi nga dito, are you in some kind of storm this morning? Are you in a situation where all of a sudden life turned upside down? Yung parang ngayon masaya ka, bukas malungkot, no? Ngayon, wala tayong problemang dinadala, bukas, sobrang bigat ng problemang ating dinadala. So, ganun din po ang naranasan ng mga disipulo ng Diyos sa Marcos 6:45-52. Na habang kasama nila ang Diyos, nagpakain ng maraming tao, nagpagaling ng mga may sakit. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay nag-uutos sa atin, no? Yung utos niya para bang wala tayong choice. Para bang kailangan lang nating sumunod sa Kanya. So in this sermon, we are going to look at the disciples in the storm and sea. Ano ba yung mga pinagdaanan ng mga disipulo at kung paano nila nakita ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng mga bagyong kinahaharap nila. So, meron po tayong 4 points here. The first one is the descent. The second is the despair. The third is the delay. And the fourth, the deliverance. Ayan, syempre nakaka-excite po yung pang-apat, no? Doon tayo sa pang-apat kasi parang yung number 1, 2, and 3 parang ang negative. Descent, despair, delay, deliverance naman po ang pang-apat. Pag-usapan po natin ang descent. O sa Tagalog, ang pagbaba. Sabi po dito, the first thing we're going to notice about this passage and specifically about the disciple is what see as the descent, no? Just before this event, kapatid, dun nga sa binasa natin, sa unang binasa natin, na nagkaroon agad ng problema ang mga disipulo nung sila ay pababain ng Diyos, no? Nagkaroon sila ng problema sa bangkang kanilang sinasakyan. Ngunit may ginawa ang Diyos, no? Tuloy po natin. So bago ang kaganapang ito, kapatid, pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki. Ngayon ay makikita rin dito na pinakain ng Diyos ang libo-libo sa isang maburol na lugar at inutusan naman sila ng Panginoon na bumaba sila sa antas ng dagat. Ngunit hindi talaga iyon ang punto. Pinag-uusapan po natin ito tungkol sa mga karanasan sa tuktok ng bundok, ang mataas na pananampalataya ng mga karanasan ng mga disipulo at lalo na sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000 na ang dala-dala lamang naman nila ay 5 tinapay at 2 isda.
Sila ay nagmumula sa isang uri ng emosyonal na napakataas, isang uri ng espiritual na tugatog kung saan nararanasan nila ang sunod-sunod na maluwalhating katangian ng Diyos. Kasi kapatid, kung babasahin natin ang Bible, manghang-mangha ang mga disipulo ng Diyos sa mga himalang ginagawa ng Diyos. Imaginein, yung 5,000 lalaki, pinakain ng Diyos, nakapag-provide ang Diyos ng sobra-sobra pang isda at tinapay, namula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. So yung peak ng faith ng mga disipulo ay gano'n na lamang, no? Kaya kung ano ang sinabi ng Diyos ay siya nilang sinusunod agad. So sa ebanghelyong ito, nakita nila siya na gumawa sa mga paraan na malinaw na nagpapakitang siya talaga ang tunay na Diyos. No? Iba pa, ano pa ba mga ginawa ng Diyos, kapatid? Nung siya ay nasa kanyang mga alagad, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking inaalihan ng demonyo, na ito po ay matatagpuan sa Marcos verse 1. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may ketong. Pinagaling ni Jesus ang marami sa iba't ibang uri ng sakit. So hindi lang ketong ang pinagaling ng Diyos. Pinagaling niya ang mga bulag, pipi at mga bingi. Pinagaling ni Jesus ang isang patay na babae at isang may sakit na babae. So doon pa lang kapatid, no? Talagang kitang-kita nila na ang Diyos talaga ang tunay na Diyos. Nakita nilang pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki. Pinahihintulutan tayo ng Panginoon na tayo mismo ay maranasan natin kung saan tayo ay nakakabangong muli, no? Mula sa mga pagsubok, sa mga bagyo, pinapahintulutan niya ng Diyos, at kapag tayo ay nakabangong muli, doon natin napapatunayan na talagang ang Diyos ay totoo. Nakakapagpuri tayo sa Kanya. Ngunit pagkatapos ay nakikita rin na may mga pagkakataon na sinasabi ni Jesus na okay lang yan. Kailangan nating magpatuloy, no? Lalo na kapag meron tayong mga bad experience from the past, no? Sabi, hindi ka mabubuhay magpakailanman sa himala ng kahapon. Kailangan mong mag-forward. Kailangan mong mag-move on, kapatid. Sabi ng Diyos. Sabi niya, panahon na para bumaba sa mga karanasang ito. No? Lalo na nung sinabi ng Panginoon, o tapos na tayo dito, sinabi niya sa mga disipulo niya, o tapos na tayo sa bundok na ito, bumaba naman kayo doon, no? Sa dako kung saan may dagat, sinabi ng Diyos. At pinilit niya silang sumakay sa bangka. Pinilit ng Diyos na sumakay sa bangka ang kanyang mga disipulo. Pagkatapos sa bundok, sa dagat naman. Ano? So, kung tayo yung mga disipulo ng Diyos, no? Syempre, nasa peak tayo ng pananampalataya, talagang susunod tayo. Pero hindi rin tana ng mga disipulo ng Diyos, ng mga alagad ng Diyos, na may mga nagbabadyang mga pagsubok sa pagsunod nila sa Panginoon. Sabi niya po sa Marcos 6:44 verse 45, ang bilang ng mga lalaking kumain ay 5,000. Kaagad na pinasakay ni Jesus ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna siya sa Betsaida habang pinapalis niya ang karamihan. Si Jesus ay agarang kumilos. Pinilit niya sa pamamagitan ng puwersa, no? Sa pamamagitan ng salita. So maaaring magtanong daw tayo mga kapatid kung bakit ginagawa ito ng guro sa kanyang mga alagad, na hinahayaan niya ang kanyang mga alagad na umalis nang hindi siya kasama. At maaaring ma-question natin bakit, ano ang kanyang plano. Ano application nito, kapatid? No? Sa ating buhay Kristiyano, hindi tayo palaging binibigyan ng Diyos ng pagpipilian ni ang kanyang mga disipulo. Walang pagpipilian. Ang hindi nagtanong ang Diyos, gusto mo bang umalis, no? Sumakay ng bangka, maglakbay ng kayo lang, o gusto mong sumama sa akin? Walang ganung options walang ganung options na binigay ang Diyos, no? Bagkos
Bagkus, siya ang nagdesisyon para sa kanyang mga alagad. Ganon din tayo mga kapatid, no? Sa ating buhay Kristiyano, hindi tayo palaging binibigyan ng Diyos ng pagpipilian. Bakit po natin nasasabi ito? Tulad na lamang ng mga propeta niya sa Biblia, hindi pinili ni Jose o ni Joseph ang Ehipto. Ito ay nangangahulugang pinili ng Diyos ito para sa kanya, no? Bakit naman pipiliin ni Joseph malayo sa kanyang mga kapatid at malayo sa kanyang pinakamamahal na ama? Hindi pinili ni Daniel ang Babylon o ang yungib ng leon. Ito ay pinili ng Diyos para sa kanya. Siyempre, no, kung tayo si Daniel, tayo naman ba yung ilalagay sa kulungan ng mga leon? No? Nakakatakot, no? Parang feeling natin mamamatay na tayo dahil tayo ang kakainin ng leon. Ngunit hindi ito pinili ni Daniel, bagkus ang Diyos at ang pumili nito para sa kanya. Ang tanging pagpipilian na natitira para sa kanila, katulad ng mga alagad na inutusan niyang dumako, okay, papunta sa lugar kung saan sasakay sila ng bangka. Ang binigay na pagpipilian sa kanila ng Diyos ay magtitiwala ba ako sa Diyos o hindi? No? Ganon din si Joseph, ganon din si Daniel. Ang pagpipilian lang nila na ibinibigay sa kanila ng Diyos ay magtitiwala ba ako sa Diyos o hindi? Ganon din sa mga nararanasan natin kapatid. Parang halos walang pagpipilian sa mga sitwasyon na kinaharap natin ngayon, no? Ang tanong kapatid, magtitiwala ba tayo sa Diyos o hindi? Ano man daw po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Wala kang trabaho, hindi ka makapili ng trabaho, walang trabahong nag-o-offer sa'yo, no? Hindi ka makapag-aral, wala magpapaaral sa'yo, may sakit ka, may taning na ang buhay mo, no? May sakit ang mahal mo sa buhay, o worse pa nga, namamatayan tayo ng mahal natin sa buhay. Ang tanging pagpipilian lang na natitira daw para sa ating kapatid ay ang tanong na magtitiwala ba tayo sa Diyos o hindi? Madalas tayong hinahayaan ng Diyos na walang pagpipilian. Katulad nga nung sinabi ko, no, sa mga sakit, lalo na kung halimbawa magkaka-cancer ka, leukemia, o lahat ng mga malulubhang sakit. O yung mga sakit pang mayaman, sakit sa puso, no? Walang pagpipilian tungkol sa isang hindi tapat na asawa. Walang pagpipilian tungkol sa isang naliligaw na anak, no? Walang pagpipilian tungkol sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. So wala tayong choice kapatid. Sabi nga dito, ang Diyos ang madalas na siyang gumagawa ng pagpili. At sa ating paglalakbay kasama siya, ito ay madalas na nagdadala sa paglalakbay na napupuno ng bagyo ng problema at pagsubok. Minsan dito napapasok yung, Lord, anak mo ba talaga ako? O dito na tayo magko-question o magkakaroon ng doubt sa Panginoon. Lord, kaya ko ba to? Lord, bakit sa akin? Bakit mo po sa amin to ibinibigay? Sa puntong ito kapatid, ang unang pagsubok na nangyari sa mga alagad ng Diyos ay ang kanilang pagbaba na hindi kasama ang Diyos. Tayo din minsan kapatid, meron tayong mga descent sa buhay kung saan hinahayaan tayo ng Diyos na maranasan natin yung mga bagyo ng mag-isa. At dito tinitest yung faith natin kung tayo ba ay magtitiwala sa Diyos o hindi. So kapatid, iwan ko ang tanong, sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, tulad ng pinagdadaanan ng mga disipulo o ng mga alagad ng Diyos na ang gusto lamang ay maglingkod sa Panginoon, sumunod sa mga utos ng Panginoon. Ano man po ang bagyong nararanasan mo, ang tanong kapatid, magtitiwala ka ba sa Diyos o hindi? Amen and amen. Yan. Una po ay the descent o ang pagbaba. Pangalawa po ay despair o kawalan ng pag-asa. Kapatid, lakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon kapatid, bago po tayo magpatuloy, hayaan mong magtanong ako sa iyo. Ano po? Sino po ba dito ang nakakaranas ng pagsubok? O meron po ba ditong hindi nakakaranas ng pagsubok? No, sabi nga, no one is exempted. Bata o matanda, mayaman o mahirap.
Kristiyano man o hindi, no po, lahat ay nakakaranas ng bagyo o pagsubok sa buhay nating ito, no? Sino naman po sa tingin mo ang tunay nakakaalam at nakakaunawa sa iyong sitwasyon? No, minsan ba tingin mo parang wala nang nakakaintindi sa iyo, parang wala nang tulong na dumarating, parang walang nakakabatid ng mga pinagdadaanan mo. No po, iniisip mo ba, kino-question mo na ba yung sarili mo kung sino ba yung magiging karamay mo sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan mo? No po, sino naman po dito ang nagpahintulot na ikaw ay dumaan sa matinding pagsubok o pangangailangan? Sabi nga tayong mga tao, kung meron lang tayong choice, syempre pipiliin po natin ang hindi dumaan sa pagsubok o sa bagyo. No po, pipiliin po natin na wala na lang problema, na maging maganda na lang ang buhay. Pero sabi nga, walang makapipili sapagkat ito po ay pinapahintulot ng Panginoon upang subukin ang ating mga pananampalataya. No? Ikaw kapatid, naniniwala ka ba na si Jesus ay omniscient God? No po, nung nakaraang buwan po, kami po natin Lorena, ito po yung aming binahagi. That our God is omniscient God, omnipotent God. No po, naniniwala ka ba na si Jesus ay omniscient God o ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? No, iniisip mo ba na Lord, nalalaman mo ba yung pinagdadaanan ko? Lord, alam mo po ba yung sitwasyon ko? Lord, nakikita mo ba ako? No, maraming mga tanong. Pero kapatid, sabi nga sa Jeremiah 23 verse 23 to 24, ako ang Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nasa iisang lugar lamang. Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan man siya pumunta, sa langit man o sa lupa, sapagkat ako ay nasa lahat ng lugar. Kaya tiyak na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay sapagkat siya ay nasa lahat ng dako at siya ay nasa lahat ng lugar. No? Sabi nga po sa Mark 6 verse 47 to 48, di ba? Alam ni Jesus ang tungkol sa unos. No? Kahit hindi siya, kahit malayo siya, siya ay nasa bundok, alam niya ang pinagdadaanan ng kanyang mga disipulo. Alam niya na harapin nila ang malaking unos sa gitna ng dagat. Alam ng Diyos ang kanilang pinagdadaanan at nababatid ng Panginoon ang kanilang nararanasan. Ayan. Bago pa man po dumating ang bagyo, alam na ni Jesus na ito ay darating at ito ay mararanasan ng kanyang mga alagad. No po? Bagamat nalagay sa matinding kawalan ng pag-asa ang kanyang mga disipulo, sila ay nagpapakahirap magsagwan. Sila ay nasa kalagitnaan ng pagpapagal at nangangailangan ito ng matinding pagtutulong-tulong po, no? Siguro matindi na yung sakit ng kanilang katawan, no? O isipan, no? Sila ay nahihirapan at nababalisa. Ikaw kapatid, kagaya ka ba ng mga alagad ng Panginoong Hesus na nawawalan ng pag-asa? Kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, nai-stress na tayo, nawawalan na tayo ng gana sa buhay, hindi na natin alam kung anong gagawin. Tingin mo ba wala nang tutulong sa iyo? Tingin mo ba ikaw ay nag-iisa? Kapatid, itinala ni Marcos na ang Diyos ay naglakad sa ibabaw ng tubig, no? Dumating si Jesus bago magbukang liwayway. Doon po doon ang oras, no? O madaling araw. Ang paglitaw ng liwanag sa kalangitan bago sumikat ang araw. Ibig sabihin, buong gabi silang nakaranas ng bagyo. Madilim, umuulan, at umuugoy ang bangka. Bakit kung minsan ba inilalagay tayo ng Diyos sa kadiliman? No? Alam mo ba na para sa isang mananampalataya, may ilang pakinabang ang kadiliman, no? Darkness help us in many ways. Una po, darkness forces us to remember, no? Because when you are in a time of darkness, you have no light, it forces you to remember, no? Nagbabalik tanaw ka at nararanasan mo o nai-experience mo, napapatunayan mo sa pagdating nito natin sa dilim ng buhay, no, meron tayong aasahan. At iyon ay ang Diyos. O napapatunayan natin na yung mga
yung mga tao na talagang maaasahan natin ay nandyan kahit na dumaan tayo sa dilim ng buhay. Sabi nga po sa Isaiah 50 verse 10, kinakailangang magtiwala siya sa Panginoon niyang Diyos kahit sa daang madilim at walang liwanag, no? Kailangan po nating alalahanin o i-remember na meron tayong mapagkakatiwalaang Diyos kahit po tayo ay dumaan sa dilim o sa gitna ng bagyo, in the midst of our storm, kapatid. Darkness forces us to remember. And what else does darkness do? Pangalawa, darkness focuses our attention, no? Nagsisimula tayong mapansin ang mga bagay na sa isang normal na kalagayan ng buhay ay maaaring bigla na lang nating naliliwanagan o napapatunayan, no? Halimbawa po, ang ating kakayahan, may mga nadidiscover tayong pambihira nating nagagawa sa gitna ng pagsubok o ng kawalan ng pag-asa. Halimbawa, yung mga taong akala nating mahina o mahihiyain, nagiging matapang sila. Yung mga taong hindi, no, kaya laging pinapahintulutan ng Panginoon na even dumadaan tayo sa storm, sa pagsubok, malalagpasan natin ito sa tulong niya. Ayan, pinipili tayo ng kadiliman o ng kawalan ng pag-asa na alalahanin yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin o tinutuon ng kawalan ng pag-asa o ng kadiliman ng ating atensyon. Ngunit, kagaya nga ng alam natin, ang kadiliman ay nagpapalakas din ng ating mga takot. No po, pag tayo po ay dumaan sa parating madilim, no po, parang natatakot tayong dumaan, natatakot tayong puntahan, no po. Kapag madilim, nagsisimula kang mag-isip ng mga bagay, nagsisimula kang matakot at nagdudulot ito sa iyo ng kawalan ng pag-asa. Ito'y nagdudulot sa ating isip ng mga tanong na, what if? O naglilid sa atin sa pag-overthink. Nagsisimula kang tanungin ang lahat ng iba't ibang mga senaryo na tumatakbo sa ating isipan. No po, yung mga imagination po natin lumilipad. Ang mga what ifs ng buhay. Kapatid, ang mga alagad ay nagtatanong kung paano kung hindi tayo umabot. No? Siguro sa gitna ng unos, doon sa bangka, iniisip nila kung paano kaya kung hindi na tumating ang Panginoong Hesus, kung hindi sila nakita, kung hindi nalaman ng Diyos ang kanilang pinagdadaanan. Paano kung magsimulang pumasok ang tubig sa bangka? No po, mga tanong ng paano kung, no, yung mga takot lumalabas. Alam ko, kapatid, na ikaw at ako ay gumagawa ng mga parehong bagay. Pinapatakbo natin ang ating mga senaryo na ito sa ating isipan. Mga tanong ng kawalan ng pag-asa. Paano kung hindi na ako gagaling? Paano kung habang buhay na akong mahirap? Paano kung walang tatanggap sa akin? Paano kung husgahan ako ng mga tao? Paano kung hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral? Paano pag nag-fail ako? Paano kung hindi na ako makapasa? Paano kung hindi na matapos ang problema ko? Paano kung hindi ko na maabot ang mga pangarap ko? No po, marami pang tanong ng kawalan ng pag-asa na paano sa ating buhay. Kapatid, hindi ka inilagay ng Panginoon sa gitna ng bagyo at pagsubok para mawala ng pag-asa. Kung minsan, misunderstand natin ang Panginoon. Nagsisimula pa lang ang pagsubok, sinisisi na natin siya, no? Akala natin inilagay tayo sa pagsubok para pahirapan. Minsan sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, nararanasan ko ba to dahil pinapahirapan mo ko? Nararanasan ko ba to dahil hindi mo ko mahal? Ngunit kapatid, nais ng Panginoon na matuto tayo, no? Matuto tayo sa mga pagsubok na nararanasan natin. Una, matutong magtiwala sa Diyos at magtiwala sa ating sarili. Ipinahintulot ng Diyos na maranasan natin ang pagsubok dahil makapangyarihan siya at kaya niyang pagtagumpayin tayo. Magtiwala na alam ng Diyos na kaya nating magtagumpay sa tulong niya. Tinuturuan din tayo ng Diyos na maging humble at magpasakop sa Kanya.
magpakumbaba sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos na matutong magpasalamat, maging grateful. At tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod. Sabi nga, ang pagsunod ay may pagpapala at ang pagsuway ay may pagpapalo. Ngayon kapatid, ano ang kailangan nating gawin sa mga sandaling nasa oras ng kawalan ng pag-asa? In the time of our despair, no? Itigil natin ang pag-iisip ng what if scenario o ang pag-overthink. Simulang isipin kung ano ang katotohanan. Ano po ba ang katotohanan? Ang katotohanan na matatagpuan natin sa salita ng katotohanan ang mga pangako ng Diyos na maaari nating panghawakan. Sabi nga sa Exodus 15 verse 2, "The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him." Kapatid, ito yung mga pangakong mapanghahawakan natin sa gitna ng kawalan ng pag-asa or in our despair. In Psalm 62 verse 2, "Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress, and I will never be shaken." Psalm 91 verse 2, "I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust." And in Psalm 23 verse 4, "Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Ang pangatlong punto naman kapatid o ang napagdaan ng pagsubok ng mga disipulo ay the delay. No, sabi nga dito, you are never out of God's reach. Sabi niya po sa Mark 6:46 hanggang 48, "After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake." Sa Tagalog po, basahin natin. Nang makapagpaalam si Jesus sa mga tao, siya ay umahon sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, ang bangkang sinasakyan ng mga alagad ay nasa gitna na ng lawa at si Jesus ay nag-iisa sa lupa. Nakita niyang nahihirapan sila sa paggaod sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Nang madaling araw na, pumunta sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lawa na tila lalampasan sila. In verse 48 kapatid, sabi dito, "About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on the water." Jesus was on the land and the disciples were out in the middle of the lake. It would seem that they were out of Jesus' reach. But Jesus comes walking right out to them. So kung mapapansin po natin, no, sabi nga ni Ate Myra na kanina sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos, no, alam ng Diyos ang pagdadaanan ng mga disipulo sa gitna ng dagat. No? Kasi siya ay malayo, no? Hindi niya kasama ang kanyang mga alagad o malayo siya sa kanyang mga alagad. But then hindi ibig sabihin nun ay pinabayaan na sila ni Jesus, no? Here is what the disciples did not know. They did not know that Jesus was watching them, and they did not know that Jesus was already headed toward them. So katulad din po ng mga nararanasan nating bagyo kapatid, minsan feeling natin, Lord, ang layo-layo mo, Lord, naririnig mo pa ba ang panalangin ko, no? Pero hindi natin alam that Jesus is watching us. When you are going through a valley and when you are going through some trouble, it feels like Jesus is not watching and it feels like Jesus is not coming to help. No, minsan mapapatanong ka, Lord, tulungan mo ko. Lord, nasaan ka ba? You are so confused on the storm kasi yung mga paningin natin, no, kung ano yung naandyan, nandun lang yung focus natin. The rowing and just trying to get through the storm to safety that you are not aware that Jesus has been watching you, waiting for the right time to show up, and it's already on His way to help you. Regardless of your situation, you are never out of God's reach.
So kanina no yung sasabi sa pangatlong punto, the delay. So minsan kapatid, pinapadelay lang ng Panginoon ang kanyang mga sagot sa ating mga panalangin. Dahil gusto niyang meron tayong gawin. May mga nais makita ang Diyos kung bakit inaantala niya ang mga pagsagot niya sa ating mga panalangin. Sabi nga kapatid dito, delays in answer to prayer can be frustrating and confusing. Tama nga naman po, ano. Sometimes, they can leave you feeling delusioned with God and wondering if prayer even works. Is God listening? Does He care? Has He said no? But these are times when God is often at work in the greatest way in our lives. Delays teach us persistence in prayer. Ano ba yung mga tinetest sa atin ng Panginoon? Bukod sa gusto niya, meron tayong persistence in prayer. God wants to try your faith, kapatid. So Jesus wants to try your faith. Katulad ng Canaanite woman whose faith was tried by Jesus. Kung babalikan po natin sa Bible, makikita po natin sa Matthew 15 verse 21 to 28. Ito pong Canaanite woman ay humingi ng tulong at saklolo sa Panginoon sapagkat napoposes ang kanyang anak na babae. No? God may delay in answering to try your faith and cause dependence on Him. Thankfully, the testing of your faith produces endurance. So matatagpuan naman po natin to sa Santiago 1 verse 3. Ano pang tinetest ng Panginoon? To humble your pride. Ayan, marami po kasi tayo bilang tao, hindi talaga mawawala yung mga pride chicken. Ano po? Like the Israelites of old, God may delay in answering to humble your pride and make more dependent on Him. Sabi yan po, na matatagpuan po natin yan sa Deuteronomy 8 verse 3. And thankfully, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. So gusto ng Diyos na magpakumbaba tayo. Ano pa po? To increase your desire. Like the persistent widow whose prayer grew stronger and stronger until the desired outcome was achieved. God may delay in answering your prayers so that you more eagerly and intensely seek Him for the answer. So gusto ng Diyos, no, na mag-increase yung ating mga pagnanais, mga desire. Pang-apat, to appreciate the answer. To appreciate the answer. What comes to us quick and easy is not always valued as what comes to us slow and hard. God may delay in answering prayer so that you appreciate the answer more deeply. No? Mas na-appreciate nga naman natin, kapatid, yung mga mahirap nating makuha kaysa sa mga madali, no? At mabilis na nating nakukuha. Mas nabibigyan natin ng importansya, lalo na halimbawa no, yung mga dating mahirap na naging mayaman, mas nababalyo nila yung pinagdaanan nila, na nakamit nila yung yaman sa buhay ng pinaghirapan nila. So ganun din ang gustong mangyari ng Diyos, na ma-appreciate natin yung mga sagot natin sa panalangin or yung mga sagot niya sa panalangin natin. Panglima, kapatid, to commune with God. At the end of the day, prayer is not primarily about what you need, but about who you need. Sino ba pinakakailangan natin kung bakit tayo nananalangin? Kanino ba at sino ba ang pinakakailangan natin? No? So, kapatid, continually asking God is continually communing with God. No? Sabi po dito, kapatid, sabi dito, don't get discouraged when He seems to delay His answer. God's delays are not denials. So kapatid, no, dinidelay lang ng Panginoon ang mga panalangin natin, pero hindi niya tayo dinideny. He is simply timing the answer to your prayers to achieve the best. Sabi nga, ang gusto ng Panginoon lagi ay the best. No? Laging mabuti. Laging para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So ano ba ang gusto ng Panginoon? No? Why would the Lord wait? So sabi niya po sa Isaiah 30 verse 18, yet the Lord longs to be gracious to you, therefore He will rise up to show your compassion, for the Lord is a God of justice.
Blessed are all who wait for Him. Kapatid, maghintay ka lang sa Panginoon. Maghintay po tayo sa perfect timing ng kanyang mga sagot sa ating mga panalangin. So the Lord will wait so that He might be gracious to you. The Lord will wait. God waits so that He might show you compassion. The Lord will wait so that He might bring you justice. And the Lord will wait so that He might bless you. Kapatid, blessed are all who wait for Him. There's a reward for all those who that wait for Him. Sabi kapatid dito, listen, are you in the midst of a storm? Jesus Christ is aware of your need. Kapatid, ulitin ko, kung tayo po ay nasa gitna ng mga bagyo ng pagsubok, ang Diyos ay nalalaman ang lahat ng iyong kailangan. He is very concerned about you. He is delaying, not because He is uncaring or unaware God. God is waiting so that He can be gracious to you. He can show you compassion. He can give you justice. And He can bless you. God bless po sa ating lahat. Amen and amen. Ayan. Una po, balikan po natin ay ang the descent o ang pagbaba. Pangalawa, despair o kawalan ng pag-asa. Ang pangatlo po ay ang the delay o ang pagkaantala. Ang pang-apat is the deliverance o ang pagpapalaya. No po, balikan po natin ulit ang sabi sa Mark 6 verse 48 to 50. In 48, nakita niyang nahihirapan sila sa paggaod sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Nang madaling araw na pumunta sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lawa na tila lalampasan sila. 49, pagkakita nila sa kanya na lumalakad sa ibabaw ng lawa ay inakala nilang siya ay multo, kaya napasigaw sila. Ito'y sapagkat nakita siya ng lahat at sila'y lubhang natakot. Subalit kaagad niyang sinabi sa kanila, lakasan niyo ang inyong loob, ako ito at huwag kayong matakot. Kapatid, si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng kanilang hamon, no po? Ng kanilang pagsubok. Literal na nasa ibabaw ng tubig. Hindi siya tumatawag mula sa dalampasigan. No po, o kaya, di ba, pag nasa dagat, gitna ng dagat, kapag nakikita natin na parang may nahihirapan, tinatawag na sila na, oh, kaya nyo ba? Gusto nyo ba ng tulong? Hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi siya tumawag sa kanila mula sa tubig hanggang bewang. Hindi siya lumusong na nabasa ang kanyang paa hanggang bewang. Bagkus, naglakad siya papunta sa kanila sa ibabaw ng tubig. Huwag po tayong magkamali dito. Si Jesus ay naglalakad sa dagat. Hindi siya mapipigilan ng bagyo. Hindi siya mapipigilan ng ulan. At hindi hamon kay Jesus ang dagat. Si Jesus ay aktwal na nagpakita kung sino siya. At siya ay ang Diyos. Isang tao lang ang makakagawa niyan. At iyon ay si Jesus na ating Diyos. John declares Jesus is the Son of God. And Mark shows Jesus as the Son of God by what Jesus does. No po, kung ano po yung pinapakita ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa Job 9 verse 8, He alone stretches out the heavens and treads on the waves of the sea. In Isaiah 43 verse 16, this is what the Lord says. He who made a way through the sea, a path through the mighty water. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat ng dako, sa langit man o sa lupa, maging sa tubig. Si Jesus ay lumalakad sa tubig patungo sa kanyang mga alagad. Siya ay naglalakad sa ibabaw ng mismong bagay na kanilang paghihirap, ang mismong bagay na kanilang kinakatakutan. Ito ang mismong bagay na ngayon ay sinasakop ni Jesus na nagpapakita na ako ay nasa ibabaw ng iyong takot. No po?
In the midst of your storm o sa gitna ng iyong bagyo o pagsubok, you can experience the deliverance coming from the Lord. No po, kagaya po ng ginawa niya sa kanyang mga disipulo o kanyang mga alagad. Kaya niyang palayain sa takot, maging tayo sa panahon natin ngayon. Lagi po nating tatandaan na siya ay mas malaki kaysa pagsubok. No po? Mas malaki siya sa iyo at sa akin. Mas malaki siya kaysa sa pagkawala ng iyong minamahal. Siya ay mas malaki kaysa pagkawala ng iyong kalusugan. Mas malaki pa sa pagkawala ng kita o relasyon o pamilya o kinabukasan o kung ano paman. Siya ay mas malaki kaysa sa iyong pagsubok. Kagaya ng pagpapalaya ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo sa kanilang takot, hinintay ni Hesus na makita siya ng mga disipulo, bagamat akala nila na multo ang Panginoong Hesukristo. Sabi ni Hesus sa Mark 6 verse 48, at pagdakay nagsalita siya sa kanila at sinabi, lakasan nyo ang loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Inihayag ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang mga disipulo sa dalawang paraan sa talatang ito. Ang unang bagay na kanyang ginawa ay kanyang inihayag ang kanyang pangalan. Inihayag ni Jesus ang kanyang pangalan sa salitang, Ako nga. Sumulat si James R. Edwards sa kanyang komentaryo. Nang sinabi ni Jesus na ito ay ako, sa Griego, ang ibig sabihin ng ako nga ay ego eimi, nakapareho ng pagsisiwalat ng sarili ng Diyos kay Moises. Nang tanungin ni Moises ang Diyos, sino ang dapat kong sabihin na nagpadala sa akin? Ako nga, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises. Ang Diyos na nagpalaya sa mga Israelita sa Ehipto. Si Jesus ay hindi lamang lumalakad bilang kahalili ng Diyos. Kinuha din niya ang kanyang pangalan. Ang unang paraan na ipinahayag ni Jesus, ang kanyang sarili, sa kanyang mga disipulo ay sinabi niya na ako nga. Inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Nais niyang madaanan sila, no? Bakit dadaanan lang sila? Bakit lalampasan ng ba ni Lord? Lalampasan ng ba ni Jesus ang kanyang mga disipulo? No? Hindi ganun, kapatid. Nais makita ng Panginoong Hesus ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. No, natawagin siya, hingi ng kanyang tulong na, Lord, Jesus, tulungan mo kami. No po? At kahit nakakaramdam sila ng takot, sinabi ng Panginoon na huwag kayong panghinaan ng loob. No? Ang mga disipulo ay nagpapagal sa barko at wala silang anumang pag-unlad. At sila ay natatakot. At ngayon, si Jesus ay naglalakad. No po, naglalakad sa ibabaw ng tubig at malapit ng madaanan sila. Ikaw, kapatid, naisip mo ba na may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay dinadaanan ka ni Jesus? Nasa gitna ka ng pagsubok at nakakaranas ka ng paghihirap at takot. Ngunit feeling mo, hindi ka pinapansin. Pinapakinggan o dinaraanan ka lang ng Diyos. Saan pa natin makikita ang pananalatang iyon na nadaanan patungkol sa Diyos? Nang gustong makita ni Moises ang kaluwalhatian ng Diyos, sinabi ng Diyos sa Exodo 33 verse 22 to 23, kapag dumaan ang aking kaluwalhatian, ilalagay kita sa isang bitak na bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. At aking aalisin ang aking kamay at makikita mo ang aking likuran. Ngunit ang aking mukha ay hindi dapat makita. Nang dumaan ng Diyos, may inihayag ang Diyos tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang mga lingkod. Nais ni Jesus na makita ng kanyang mga alagad ang kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng unos. No, kapatid, nais ng Panginoon na makita mo yung mga kaya niyang gawin, yung kanyang kaluwalhatian sa gitna ng iyong bagyo. In the Old Testament, God seems to veil His glory. But now, in the New Testament, Jesus is boldly declaring it. He says it is
He says, "It is me," as John wrote, "they beheld His glory." No po, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Humina lamang ang bagyo at kumalma ang dagat nang kasama na nila si Jesus. Ang pagiging kasama ni Jesus ay ang maranasan ang kaligtasan at kapayapaan, pagpapalaya sa anumang kabalisahan. Let me ask you, kapatid, what is it that He cannot do? Ano ba yung mga hindi kayang gawin ng Panginoon? In the midst of your storm, nais mo bang makalaya? No? Ano ba sa tingin mo ang mga hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Sabi nga sa Jeremiah 32 verse 27, Ako ang Diyos ng lahat ng tao at walang bagay na mahirap para sa akin. Kapatid, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. No? Maaaring ang iba sa atin ngayon ay nasa gitna ng bagyo o ng problema. Ang iba ay papunta pa lang. Sabi nga, no one is exempted. But remember, nais ng Diyos na palayain ka. Palayain ka sa takot, sa paghihirap, sa kawalan, at marami pang bagay na nais kang palayain ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya. In the midst of your storm o sa gitna ng iyong bagyo o ng pagsubok, always remember na palaging nariyan ng Diyos para tulungan ka. Amen! Ayan, talaga naman po marami tayong natutunan sa umagang ito na in the midst of storm, hindi tayo pababayaan, iiwan ng Panginoon. Lagi siyang nandyan, may hatid na tulong, sagot sa ating mga panalangin, at higit sa lahat mga kapatid, tayo ay kanyang palalayain. Samahan niyo po ako sa ating closing prayer. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutunan po namin sa umagang ito, Lord God. Tunay na samahan mo po kami sa bawat bagyo ng aming buhay, Lord God, sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan po namin, Panginoon. Lagi mo kami samahan, ingatan, proteksyonan, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa, anuman po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, Lord God. Patuloy, Lord God, na umaasa kami sa iyo. Ikaw ang higit namin kailangan, Panginoon. Lord, palakasin mo po ang aming pananampalataya, Lord God. At patuloy, Panginoon, alisin mo po kami sa mga sitwasyong aming pinaraligyan, Lord God. Bigyan mo po kami ng kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon, at yakapin mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa iyong mga salita. At tunay, Lord God, umaasa kami sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan, kapatid, for announcement, for prayer and counseling, maaari po kayong tumawag sa PLDT landline sa numerong 8808-1589, sa Gian Youth Center sa numerong 8706-6519, at sa Delight in the Lord Prayer Garden. Inuulit ko po, sa Gian Youth Center sa numerong 8808-1589 at si Delight in the Lord Prayer Garden sa numerong 8706-6519. Sa smartphones po, sa Globe, maaari niyo po makausap si Pastor Rolly sa numerong 0917-177-6466. Sa smart po kay Pastora Edith, maaari niyo po siya makausap sa numerong 0920-414-0915. Kung nais niyo pong maging kabahagi ng malaki at matagumpay na gawain ito, for the love gift, maaari po kayong magpadala sa GCash. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid.